Mapagpalang mahal na araw po sa inyo mga kababayan at since nag-observe po tayo ng Holy Week ay religion po ang pag-usapan natin. Yung pong religion ni Duterte mga kaibigan. Saan ba ito nakaside si Duterte? Magugulot po kayo sa mga sasabihin nito at sa DDS po makakapanood. Kung kayo man ay Kristiyano, kung kayo man ay Muslim o Protestante, Katoliko, kayo na po magbase kung nasaan ba to si Duterte. Saang religious group po siya nabibilang mga kababayan. Titingnan po natin ang video at kayo na po ang humusga kung siya ba talaga ay nakapanig sa Kristiyano o nakapalig sa Islam mga kaibigan. Atin pong panoorin. Presa talaga namin ni Dugrales. Anak kasi siya ng mga yaman, anak ko ng mahirap. Ayan mga kaibigan, nag-intro siya. Si Nograles daw po ay anak ng mayaman, siya ay isang mahirap lang. Kaya Pagdating sa tao talagang tutumbahin ko. Because alam ng tao na mahirap ako. An ideal. Alam ng tao na mahirap siya mga kaibigan. Baski hindi ako tumatawa. Ito si Nograles always smiling yan. Bako I seldom smile, may problema. Ayun. Pag may problema, hindi siya na-smile. But alam ng tao na I can reach the deepest sentiment of a human being. Ayun, mga kaibigan, napakalalim nun, Napakalalim na claim nun, mga kaibigan, na kapag kaya mong abutin, yung deepest sentiments ng isang tao. Kasi mga kaibigan, kung ikaw ay sabihin natin na isa kang nakakaarok, sabi nga, nakakaabot ng lalim ng damdamin o nung mga emosyon, yung mga kaisipan ng tao, maituturing ka pong philosopher mga kaibigan. Diba? Kaya lang, ito bang si Duterte masasabi natin na isang philosopher kagaya ni Socrates, ni Nietzsche, ni Kierkegaard? Diba? Anong libro ba sinulat niya mga kaibigan? Ano bang na-publish niyang philosophical works at mga academic philosophy mga kaibigan? Kasi nagke-claim siya kaya niyang deepest human sentiments. Ulitin natin I can reach the deepest sentiment of a human being. Ayun. Deepest mga kaibigan yung deepest. Kung ikaw man ay napakasaya, alam mo yung mga nakapalibot na damdamin, 'di ba? Negative, positive na nasa sa isip ng isang tao. At yung emosyon na nailalabas niya doon, alam mo kung bakit nailabas yun ng tao, bakit ganun siya, 'di ba? Pwede mong i-philosophize. 'Di ba? Kung bakit nakagawa ng ganun yung isang tao, 'di ba? Naka-commit siya ng crime, naka-commit siya ng kabutihan. Alam mo dapat kung bakit niya nagagawa 'yon. Ganun ba si Duterte mga kaibigan? Ganun siya kalalim? Paniniwalaan niyo bang ganun siya kalalim? Ano pa yung na-publish niyang sabihin natin nga yung writings? Kasi philosopher lang mga kaibigan ang nakakagawa niyan. Hindi siya philosopher. Mga kaibigan, diba? Para mag-claim ka na kaya mong malaman, di ba? Kaya mong maintindihan yung deepest human sentiment, mga kaibigan. Yung human condition, nagmumula yan sa human sentiment. Para magkaroon ka ng understanding dyan, yung human thought at emotion. Talagang inner depths ang pag-aaralan mo dyan pagdating sa katauhan ng isang tao, mga kaibigan. Ano bang hanapan natin ng kung ano mang na-publish ni Duterte na kagaya ni Socrates na nakapagbigay ng mga political theories, di ba? Yung kanyang mga pinag-aralan sa science, ganyan ba ka-level ni Duterte? Malabo yata yung mga kaibigan. Ni hindi siya psychologist, ni wala siyang degree na neuroscientist. Paano niya malalaman yung human behavior, yung mind, yung brain? Paano niya maintindihan yung instinct ng brain? Diba? So, yan mga kaibigan at
ang mga nakakaunawa pa rin ng mga human sentiments, yung mga artists at writers, mga kaibigan. Kasi napakagaling mag-express ng feelings niya sa mga words, sa painting, sa art. Yan, yung dalawang yan, yung artists at writers, alam nila yung deepest human sentiment. Mga kaibigan, ano bang nagawa ni Duterte na artistic? Diba? Anong writing ang na-produce niya? Diba sabi niya gagawa siya ng book sa Hague? At sabi niya bago daw siya makulong, mas maganda pang gumawa siya ng libro. Anong libro na nagawa niya? Wala, zero, mga kaibigan. Diba? Hindi ka rin naman na spiritual leader. Hindi ka rin mystic. Kasi yung mga mystic, yung mga namumundok, yung mga gumagawa ng prayers, mga meditation, yung may inner silence, na nasa lugar nila, yung mga pacifist. Yan ang nakakaintindi ng deep human thoughts, hindi si Duterte, mga kaibigan. Diba? Halimbawa, kagaya ka ba ni Buddha? Na si Buddha ay nangaral pagdating sa mga sufferings, diba? Do sa mga human attachment, diba? Si Jesus. Si Jesus na hindi mo pinaniniwalaan na Diyos. Nangaral si Jesus tungkol sa pag-ibig, mercy, sa sacrifice. Anong sinabi mo dyan? Wala. Wala kahit isang katulad niya na mercy. Wala kang mercy. Diba? So mga kaibigan, itong claim ni Duterte ay malabo po ito. Huwag kayong maniniwala dyan, mga kaibigan. Na deepest human sentiments, feelings. Tuloy natin ang kanyang kasinungalingan, mga kaibigan. May mutiny ka. Yung sabi niya kanina, mahirap siya, anak siya ng mahirap. Then ito yung kanyang kine-claim. Tingnan natin kung talagang naiintindihan niya yung magiging feelings natin sa kanya, sa kanyang mga sinasabi. Wala ka naman palang bayad. Tapos taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka. Totoo lang. Kaya kung pamilya mo gutom noon ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing mala sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Ayun. Kita nyo? Anong sabi niya kanina? Mahirap lang sila. Ewan ko kayong mga DDS. Sabi niya, mahirap lang sila. Siya, mahirap lang siya. Pero, anong sabi niya? Tatay ko, gobernador noon, may iniwan sa amin. May iniwan sa kanya, sa kanila. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Tulisan ka, sa totoo lang. Ayan, si Tirilianes ay tulisan. Sino kaya nakakulong? Kasi alam ng tao na, well, of course, kasi anak nga ako ng mahirap. Ayun, anak ng mahirap anak ng mahirap, anak ng cheche. Governor na may ipinamana sa kanya yung ama, then anak pa rin siya ng mahirap. Hindi nakukuha ng Nograles. He simply does not admit na yung by orientation, may training na yun. Hindi ka talaga manalo sa akin. Kasi pag-deal lang sa tao. Kita mo, even yung mga niya, even yung, yung mga advertisements na this is a donated by, pati yung mga sardinas mo, lagyan mo ng Nograles. Para bang ilagay mo sa tao na may ginagawa ka, pera naman ng gobyerno, lagay mo na may utang na loob ang tao sa iyo. Ito mga kaibigan. Ganito yung talagang kinukuha, ganito yung kinakatas ng DDS kay Digong, mga kaibigan. Yung drama. Diba? Napakahalaga sa mga DDS yung drama. Yung eksena, yung mga hugot ng paawa. Diba? Yan, buhay na buhay ang DDS. Ano ang ayaw ng DDS? Ang ayaw ng DDS, yung detalye.
Magkaiba yung drama at yung detalye. Pag drama, mabilis tanggapin, konting iyak lang at konting galit-galit lang. Antig na agad, antig na agad yung kanilang right side ng brain. Kasi nandito ang emotion nasa right side ng brain. Itong right side, nandyan, dyan inaantig ni Duterte yung damdamin nyo. Kasi mas mabilis mapaniwala ang tao pag yung damdamin, yung emosyon ng inantig mo. Diba? Yung drama ang napakahalaga sa DDS, mga kaibigan. Hindi mahalaga sa kanila yung detalye. Tatandaan nyo yan, dalawa yan. Drama at detalye. Ayaw ng DDS ng detalye. Gustong-gusto ng mga yan ay drama. Yung eksena, yung eksena ng pagmumura, eksena ng iyakan, eksena ng mga paawa, iyan, pa-victim effect, iyan ang ikinabubuhay ng mga DDS. Tatandaan nyo, drama, pabor dyan ang DDS. Pag detalye, yung mag-iisip sila, hindi nila kaya yan. Malabo sa DDS, yung detalye, yung informasyon, nako! Itatain ng DDS lang yan. Hindi yan mapra-process. Diba? Diyan sila nakakaranas ng bloating. Kinakabag sila pag sila'y napakain ng informasyon, ng detalye. Pero pag yung drama, busog na busog sila. Diba? Ano sila? Attached na attached sila dun sa drama. Yan ang tamang pag-unawa sa DDS, mga kaibigan. Yang drama, eksena, mga hugutan, iyakan, ano pa ba, mga galit-galitan, yan, di ba? Tapang-tapangan. Diyan umiikot, diyan umiikot yung sistema ng DDS. Yung mga pang-uuto sa damdamin, pero pag nabigyan mo ng factual, ng information, ng detalye, ng data, wala silang tatanggapin dyan. Trabaho ka. Alam mo, baski ganun lang kahirap yung mga yan. Nagpila lang yan noon sa kalahi mo. Because kasi tao, pag may sardinas na libre, lagyan mo noon kalahi, di Guralis. Alam mo, ang tao niya pagdating sa eleksyon, malalo, tanginan to. Yun. Kuhang-kuha ng DDS yung gano'n, yung may eksena. Eksena, patapang-tapang daw. Di ba trabaho mo yan? And katana... Yan mga kaibigan ito, titingnan natin kung kanino ba nakaside si Duterte Titingnan nyo magaling, pakikinggan nyo sasabihin niya. Tayo naman Kristiyano, sabi na... Kristiyano daw siya, mga kaibigan Kristiyano siya, ulitin natin para tayo may ebidensya. And tayo naman Kristiyano, sabi na... Tayo mga Kristiyano. Kristiyano siya, mga kaibigan Kristiyano Huwag kayong huwag kayong magbubulag-bulagan diyan. Ulitin ulit natin para talagang tayo may ebidensya. And tayo naman Kristiyano, sabi na... Kristiyano siya northern and wind in the practice of Western democracies. So, the Bible, I said, of governance is the Constitution. Gusto kong umiyak. Maybe when I say my farewell. Yan ang sinasabi ko ulit, mga kaibigan yung drama ng iyakan Pauulit-ulitin ko sa inyo yan na kayo'y inaantig lang, naloloko kayo sa drama. If I get to live on the last day of my term, I'd like... Ang mata niya namumugto dyan kasi umiyak siya dyan sa harap ni Quiboloy, mga kaibigan. To say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko... Ayun. Sinasabi sa inyo, mga kaibigan, drama. Drama ang kailangan para kayo ay makuha ni Duterte. Maging kampon niya kayo. Anong taong binigay nila ng pagmamakasan? 20 years is... Grabe yan, Mayor. And I don't think... Naiyak naluha. Father was a governor twice.
Hirap I abutin niya. think, Mayor, you are destined for it. Oh, kausap niya si Quiboloy dito ha. Naka-destiny si Duterte maging presidente raw. The love of That's pastor. It could be only God's call. the love of God's call ha. the people that you've seen poured out on you and your leadership is really God's love, because you cannot see God. So He course it through the people. Ayun. Yung pag-ibig daw ng Diyos, ha, ipinadaan sa tao papunta kay Duterte, ha. Yung pag-ibig ng Diyos, ipinadaan sa tao papunta kay Duterte. Yun ang sabi ni Quiboloy. So that is how God loves you. Oh, that is how God's love, that's how God's loves you. Ganon kamahal si Duterte nung kanyang Diyos. Ngayon, malalaman natin kung sino yung Diyos na nagmamahal kay Duterte, mga kaibigan. Kasi wala kang kalaban, tapos kung may kalaban ka, ibabaon mo naman. Sometimes it's, if you look at it on a, but you know, proudness brings you nothing. You're being too proud, inordinately proud about kanang ano. So you have to equate reality. Why? Bakit? And at the end of the sentence, always God. Panginoon. So Allah. Ayun. Sino daw yung God? Sino yung Panginoon? Ulitin natin, mga kaibigan, ha? At the end of the sentence, always God. Panginoon. So Allah. Si Allah. Kausap niya dito, ha? Yung Son of God. Yung peking Son of God. Imagine mong lokohan na ginagawa dito, mga kaibigan. Yung lokohan na ipinapakita sa inyong mga supporter ni Duterte. Ano ba naman kayo? Kausap niya yung Son of God. Sinabi niya kanina, Kristiyano siya. Tapos ang inamin niyang Diyos ay sino? Si Allah. Pwede pa yon. Talagang kayo yan eh. Nagpapauto na sa taong ito. Sabi niya, Kristiyano siya. Ha? Kristiyano, naniniwala kay Kristo yan. Diba? Hindi naman siya naniniwalang na crucified si Jesus. Stupid si Jesus para sa kanya. Tapos sasabihin niya, Kristiyano siya. Anong klaseng utak kayo na naniniwala sa taong ito? Hindi ko lubos maisip eh. Hindi ko lubos kayo mabigyan ng tamang unawa kung saan ko ba kayo ilalagay na sa aking isipan, mga DDS. Itong leader nyo, Kristiyano ang banggit kanina, and then dun sa huli, sino babanggitin niya? Babanggitin niya yung kanyang Diyos. Sino yung kanyang Panginoon? Yung kanyang God? Si Allah. Kaharapan niya, ha? Yung peking Son of God na nagpapatigil ng mga lindol, ha? Sa isang segundo lang, tigil ang lindol. Dalawang matinding manloloko itong magkausap na ito. Dalawang mangbubudol. Wala talaga naman, oh. Saan tayo pupulutin ito? You've been a good minister of God. Ayun. Si Duterte ay good minister of God. Sino kaya yung God na gusto ni Duterte? Hindi yung God nito. Ang labo, mga kaibigan, malabo pa sa change oil. Ang ang mga pinagsasasabi ng dalawang ito. Talaga naman magkausap, hindi magkakuan, hindi magkasundo. Spiritual advisor pa niya tong lokong to. Sino ina-advise nito? Si Aladdin. Kumbira kayo, mga DTS. So hanggang dito lang, mga kaibigan. Huwag na natin pahabain tong pinakita ko lang sa inyo, ha? Kung gaano kayo niloloko ni Duterte at talagang inaantig lang, ginagamitan kayo ng drama para kayo ay mabudol. Ayaw nyo ng detalye kasi sasakit pang ulo nyo pag mag-iisip kayo eh. Hindi tulad namin,
Kami ay nasakit ang ulo, ha? Paghahanap ng detalyeng maibibigay sa inyo, hindi kami nagbibigay ng drama. So hanggang dito lang mga kaibigan, ha? Hanggang dito lang. At sa ating pong mga kababayan, mga kaibigan, na ay lagi po tayong mag-iingat sa daan ngayon dahil marami po ngayon, ha? Marami ngayon ang mala Duterte. Mala Duterte sakali mga kaibigan, ha? Yan ang kagagawa ni Duterte na nung siya'y presidente, asal kalye po ang pinakita niya noon nung siya'y nanunungkulan. Kaya ganyan po ang kinalabasan ngayon at nahihirapan po ang gobyerno. Hindi naman yan sasabihin natin basta action na ng gobyerno kasi nga karapatan po nilang kung ano man yung gawin nila. Kaya lang nakakapagpasama nga lang kasi sumasama dahil merong namimili ng ganyang video, kinakalakal. Kinakalakal yung video yan na talaga namang binabaha ang Facebook ng ganyang mga road rage, diba? Awayan sa pamilya, diba? Pulis daw na hindi natupad sa kanyang tungkulin. Ganyan yung bumabaha ngayon sa social media natin kasi merong nangangalakal ng ganyang video. Diba? May nangangalakal, may namimili niyan at kung sino man ang magpo-post niya, kumikita doon sa kung sino man yung nagbabayad mo para ipakalat, pasamain ng gobyernong ito kahit wala namang ginagawang masama. Diba? So yung makikita natin lahat dyan na road rage, awayan ng mga rider, awayan ng mga motorista at four wheels. Talagang ipinakakalat ng kung sino man yan na taong napaka-evil. Para pasamain lang ha. Talaga napakadami kasi mga kaibigan nauuso. Nagiging viral yung ganyan mga tawagin na nating mga pesting video. Peste yan mga kaibigan. Peste yan ganyan mga video. So dito lang mga kaibigan, uulitin ko po ha at tayo po lagi mag-ingat at lagi po sana nating isipin na ano lang yan, lilipas din yan mga kaibigan na hindi yan habang buhay na nandyan yung mga manggugulo na yan. Diba? Hindi yan na mananalo ha, hindi yan mananalo, lalabanan natin yan kasi tayo yung matitino. Ha? Hindi natin pwedeng hayaan na mga luko ang manungkulan sa atin mga kaibigan. So hanggang dito lang po ha. Naway maging makabuluhan po ang inyong pagninilay ngayong Semana Santa. Ha? Maraming salamat po. Pagpapala po at kapayapaan sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat po.